5 qualities of a good sermon organization. So ito po originally kay Brother James Braga. Ito po ay may nabasa akong book sa Bible School and nakita ko ito. Also itinuro ito ng ating late bishop sa Marikina pero taga Cavite siya, si Bishop Narciso or Ching Barte ng Abundant Life Ministries. Kalimutan ko ang pangalan. So unang quality para masabi mong maganda ang iyong sermon organization is dapat yan may unity. Yung iyong mga main points ay may unity. Okay? One theme prevails throughout all the division. If a carpenter wants to drive a nail, he must pound in one place. O di ba? Kapag may nail, doon lang sa ulo, hindi yung taliwas-taliwas. Kaya hindi pwede yung porque naisip mo sasabihin mo kahit labas doon. Ay singit ko lang, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng isingit ko lang sa preaching. Kasi ang preaching is divine. Okay? Example natin, 'di ba? Ang topic mo, throne of grace. Ang text natin is Hebrews 4:16. Siyempre, ang main division natin in question and answer style, okay? Pwedeng question and answer style naman ang mga main division pero ito yung mga pang nagsisimula, okay? Pag medyo medyo matagal-tagal ka na ay hindi na ganito ang magiging approach mo. Pero hindi ito masama. I'm not discouraging you to make this kind of format. Still, walang format na na pinaka-standard naman na tinitignan natin. Walang standard, no? Only through secular view kung bakit tayo nagiging standard. Kasi sa Bible naman, hindi naman naka-outline yung Bible. Tayo lang talaga mga tao para mas madali natin itong may share kung bakit natin ini-organize ng mabuti. So, number 1, how we approach the throne of grace. Sabi sa 4:16, verse 16 lang din yan, is with boldness. Let us come into the throne of grace with boldness, di ba sabi doon? So, yun yung tanong, how we approach. The answer is with boldness. And second, why we approach the throne of grace. Sabi doon, to obtain mercy and receive help. Di ba? Help kailan? Sabi doon. So, ito na yung 3. When we approach the throne of grace in time of need. So, ibig sabihin at all times. Kaya kung mapapansin nyo ito, pag sinabing throne of grace, nakasentro lang lahat yung salita about the throne of grace. Kailang ka mag-approach sa throne. Paano? And mag-approach. Kung how o paano. Why? Bakit? And then when? Kailan? So, about the throne of grace, may unity po sila na tinatawag. Hindi yung how we approach the throne of grace. Why we approach the throne of grace. Jesus is the lover of my soul. Number 3. Di ba? Walang unity yun. Hindi siya connect. So, yan po. Yun yung unity. So, number 2, nakalagay doon, magkaiba yung unity at saka coherence. Okay. Unity. Etong magkasama tong unity at saka coherence. May unity, ikalawa may coherence. Under din ito ng unity. So the parts should adhere one to another in addition to being related to a common theme. Okay. Hindi lahat ng akala mo may unity ay may coherence. Papaliwanag ko sa inyo ang kaibahan ng may unity at may coherence. Na-share ko na rin ito nung ating pong session 1 ata. Di ko alam kung ano. So, inuulit ko lang din po para sa mga bago nating manonood at mga taga-subaybay. So, why unity? With unity but not coherent. Ito example. God is the author of faith. Without faith, a Christian will fall. Faith is necessary to salvation. May unity ba? Yes, kasi may faith lahat. Faith, di ba? May unity siya. Kasi patungkol sa faith lahat nakasentro lang. Okay, napukpok mo yung martilyo, napukpok. Pero bumabaluktot yung pako. Bakit bumabaluktot? Kasi napupunta kung saan-saan yung faith. Una, patungkol kay God. God is the author of faith.
Ikalawa, napunta na sa Kristiyano, without faith, Christian will fall. Ikatlo, faith is necessary to salvation. Yan, napunta na sa salvation. At parang kung saan-saan pumunta siya. Okay? Pero pag sinabi mo kasing with coherence, kung God is the author of faith, ulitin mo, God is ganito of faith and God is another of faith. Parang ganun. Dapat puro kung nag-umpisa about God, matatapos yun about God, and faith, about faith pa rin. Hindi siya aalis, no? Ito, with unity and coherence, halimbawa, calls 3 I am. Pag sinabi mo nga I am about what? About preaching. Okay? So, sabi niya, I am a debtor to preach, verse 14. Sa Romans chapter 1, verse 14 to 16 yan. Try to copy this one. Lalong-lalo sa mga mahilig mag-share about the preaching of the gospel or sharing the gospel. Active sila sa mga cell group. Ito, hindi daw siya nahihiya. Sabi niya, why? Because he is a debtor. I am a debtor to preach, verse 14. And second main point natin, naka-Roman numeral 2. And verse 16, I am not ashamed to preach. I am a debtor, ibig sabihin para siyang may pagkakautang, kaya utang na loob niya kaya siya nagpi-preach. Yung ikalawa naman, hindi siya nahihiya mag-preach. And ikatlo, sabi sa verse 15, I am ready to preach. Kaya ito ay ibig sabihin kahit anong panahon ay ready siya mag-preach, mag-share. So yan, Paul's 3 I am. Yan yung pinaka topic. Okay. So actually ito topic dapat nakalagay diyan title. Pero topic din naman ang title. So number 3, with progress. Sana naintindihan natin yung pagkakaiba ng unity at coherence. Yan, unity and coherence. So marami pa sana tayong mga example. Meron tayo ng session 1. And then dito naman ikatlo ay progress. Sa number 2, number 1, unity. Number 2 pala, coherence. Tama, number 2, coherence. And then, number 3 natin, progress. So, hindi po pala under yun. Mali lang talaga yung natin, yung ating PowerPoint presentation. Number 1, with unity. Number 2, a good sermon has a coherence. Number 3, as a progress. So, progressiveness of the sermon outline assures that the hearer's attention will be carried along the goal. So, progressive siya. Listening to a sermon is like riding a bicycle. As soon as the progress stops, one falls off. So, hindered by the trip, or by the trips, or by side trips, and too much elaboration of one division. Kumbaga, sa progressive, parang titignan natin kung ano yung mauuna ba sa dalawa. Halimbawa ito, bakit verse 14 tas tumalon ng 16? No? Tas napunta na sa 15. Kasi nilagyan natin ng progressive. Depende kasi sa idea ng rin May mga verses sa Bible na dapat mas hindi siya unahin, dapat mas mauna yung later, ganun, para mas progressive yung type niya. Halimbawa, I'm a debtor, itong patungkol sa sarili niya na siya may pagkakautang, kaya hindi siya nahihiya. So, kaya kahit kailan, ready siya. So, yun yung kwento, no? Progressive siya. So, ready ako. Bakit ka ready? Ibig sabihin, hindi ka nahihiya. Ganun. Dahil may pagkakautang ka. So, pwedeng inverted. Depende lang kasi sa pagkakapaliwanag natin. Pero mas okay sa akin yung ganito. So, yun yung progress. Tignan nating mabuti kung ano yung mas magandang unahin na verses para mas progressive. So, magbibigay tayo ng isang example. Halimbawa, Jesus came. That's his advent. Mark chapter 11, chapter 1, verse 14 to 15. And then, Jesus came what? Preaching. So, that is mission. And, Jesus came preaching about what? Repentance. Yun yung kanyang object ng preaching. Kaya his message naman, di ba? Progressive siya. Hindi na una yung repentance and preach, tsaka siya dumating. So, pwede naman inverted, depende sa pagkaka-explain nyo. Pero mas maganda yung gantong progress. So, his advent, his mission, and his message. So, yan po.
Sana naintindihan natin yung salitang progressive. Kaya pag gagawa tayo ng sermon outline, kahit sabihin naman natin na halimbawa about love, topical, no? Anong unahin mo? Yung love ni God o yung love ni tao o yung love ng ibang tao? Kung sa akin, mas uunahin ko siguro yung patungkol sa tao na lang muna. And then, ang ihuhuli ko, yung love ni God kasi para dalhin ko sila sa sa alapaap na yun nga, i-connect natin sila kay Lord at yung culmination about God na rin talaga, about God's love. So, kung yung patungkol sa love, sa tatlong issue na yun, kung limbawa yung sabi niya, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Love the Lord your love your neighbor as you love yourself. O, diba? So, tatlo yun. First love is yung direct mo sa love kay Lord, yung love mo sa tao, yung love mo sa sarili mo. So, yung una ko doon siguro yung love ko sa iba, sa tao, and then i-connect ko yung love ko sa sarili ko, and then yung love ko kay Lord. Igigitna ko yung sarili ko. Then, pag sinabi ko na yung love ko kay Lord, then mas madali kasing dalhin sila sa altar call or sa challenge and culmination. Dahil it's all about God na yung pinaka-climax niya. Kaya, pwede rin unahin ko yung sarili ko. Siya yung pinakamababa. Less of me. And then others. And then God. Ganun. Pero sa prayer, baliktad. Joy daw ang prayer. Jesus and then other and then huli you. Huli yung why you. Kaya pag nagpe-pray din tayo, yun naman progressive din yun, yung J-O-Y. So sa progressiveness ng prayer, o di ba? J-O-Y. Ano siya? J is Jesus. You will tell or praise Jesus, sabi mo. Katulad ni Jesus, sabi niya our Heavenly Father. So addressing the Lord, yun yung J. And then others, ipag-pray muna yung ibang tao. And then ang huli yung sarili natin. So that's an example of progressive sermon outline making. So one quality of a good sermon yan. Ikatlo. So sa ikaapat natin naman, symmetry. This tells how proportionate is the treatment of or time usage of each division. Kasi tingnan nyo, minsan may nangyari to, maniwala kayo sa akin, no? Hindi, or alam ko, experience nyo to. Minsan mas napahaba yung intro nyo. Tapos nagmamadali na kayo pagdating sa main point number 3, yung panghuli. Lalong-lalo na kung medyo strict yung nag-oora sa inyo. Baka minsan yan napuputol na, dalawa na lang di ba? Agree kayo sa akin, type nyo agree kung na-experience nyo yung ganun. Humaba na sa intro. 30 minutes intro. Tapos sasabihin mo, introduction pa lang yon. Kasi hindi siya na ate talaga. Hindi siya symmetrical, or it's either sa introduction natin. Minsan kasi may mga introduction na pinapaliwanag natin. Actually, pwede natin siyang isingit sa mga may subpoints Kaya para magkaroon ng symmetrical na hindi puro intro, ay mas mahalaga kasi na maibigay natin yung main dish. Parang sa pagpapakain, di ba? Una, merong appetizer muna. Yun yung intro, appetizer. Inihahanda ka, pine-prepare ka sa talagang pinakakatawan ng message. Okay. And then, doon na ipapa-experience mo na yung pinaka main dish. Okay. Yun na yung main division. And then, sa huli may dessert. Ayun yung nagpapatamis or nagbe-breakdown ng kinain mo para matanggal yung mga lansa, ganyan. So, yun yung dessert. And yun naman yung conclusion mo and challenge. Para mapatamis sila. Okay? So, yun yung symmetry na tinatawag. This tells how proportionate is the treatment or time usage of each division in the outline. So, many sermons violate symmetry and progress. Diba? Tama naman na minsan ang haba ng main division number 1 o kaya 2, and then yung 3 ay konti na lang, pero ang totoo, ang dami pa pang notes, pero dahil nakita mo ay lampas alas 12 ka na nagpipreach. Tapos yung iba, alam niyo, isang nakaka-distract, tingin sila sa orasan, tingin sa orasan, kung may orasan, kaya tanggalin yung orasan nyo, lagay nyo sa likod, para pag tingin sa likod, mabali na yung leg nila. Joke. Mabali yung leg. Ang harsh, no? Sarcastic. So, joke lang yan, ha. So,
Magtanggal kayo ng orasan dyan sa gilid nyo. Doon nyo ilagay sa likuran para nakikita din ng pastor. Digital na lang yung may number na order sa Lazada o kaya Shopee para kitang-kita nila doon sa harap. Alam mo yung ginagamit na LED ng mga pag nagsushoot sa basketball, yan, ganyan dapat kalalaki, sinlaki ng mga ulo. So too much time spent usually in the introduction and first part, skipping the later parts for lack of time. Ayan, dami pang main division, wala na, hindi na ma-share. Kaya minsan kapag ganun at nararamdaman ko na yung sermon ay mapapahaba at sayang naman pag hindi mo na ipaliwanag mabuti, I make it as a series. Kaya yun ang advice ko sa bawat isa. Kapag nag-expository kayo at hindi nyo maipaliwanag lahat, wag naman napipilitin nyo naman na 1.5 oras o kaya 2 oras. Maawa naman kayo mga kapatid sa mga miyembro. Hindi na kayo balikan. Meron yang kwento, yan, kukwento ko sa inyo. Merong isang kwento may isang pastor na nag-preach, at habang nagpi-preach siya, pagka-intro niya, tas main point number 1, natapos agad. Grabe, mga 20 minutes lang. Ang bilis. First main point and then nag-conclusion. At nagtaka yung mga habang culmination siya. Nagtataka na yung mga tao, parang ang bilis ata. Parang hindi kami sanay kasi lampas 1 oras mag-preach itong pastor namin sa akin. May bago doon na parang na-invite lang din or nagbakasyon galing sa ibang church. And then sabi niya nilapitan yung ang sabi niya pala nung tapos na yung sabi nung pastor nung tapos na yung mensahe. Pasensya na kung medyo maikse kasi kinain ng aso namin yung parang pinaglaruan ng aso namin yung kalahati ng sermon outline ko, sabi niya gano'n. So kaya pala hindi niya madugtungan, hindi niya rin kabisado. At yung kasalanan pa pala ng aso, napaiksi yung sermon niya. Ngayon nilapitan siya nung isang miyembro from other church, yung pastor. Sabi niya, "Pastor, maraming salamat sa napakagandang mensahe." Sabi niya gano'n. Meron po bang tuta yung aso nyo para ibibigay po namin sa pastor namin? Sabi niya ganyan. Alam niya na ibig sabihin nun kung bakit hinihingi yung tuta at ibibigay sa pastor nila. Anong ibig sabihin? Anong logic nun? Para kainin din nung tuta yung sermon outline ng pastor nila dahil mahaba din mag-preach tulad ng pastor na pinuntahan niya. So kailangan actually sabi nga nila sa psychology, pinakamahaba daw 40 minutes. Sobra na yung 1 hour na mag-stay sa isip ng tao ang kanyang narinig. Yung iba naririnig na lang, na-absorb or nati-take notes, pero actually pag alis nila ay halos walang mag-stay dyan. Kadalasan ang nag-stay pa dyan yung mga joke at saka yung sermon ng pastor na nakakatawa o kaya illustration niya. Yun yung pang naalala. Pagtanungin mo yung tema nga, mismong tema niya, hindi na maalala ng mga miyembro after a week, try nyong ipakita, ay patanungin. Kaya ako ang ginagawa ko sa mga sermon series, tinatanong ko, ano yung nakaraang natin lesson, anong tema natin, ano yung division. At dahil siya ay alliterated or kaya may assonance, madali siyang makabisa. Nasasagot nila at nakaka-proud yun bilang pastor. Sabi nga nila, kung ikaw ay isang teacher, proud ka na yung mga estudyante mo ay matataas ang grado, lalo-lalo na sa exam, sa test. Kaya pag natetest mo, naalala nila yung pinag-aralan nyo. So, ganun din tayo mga pastor. Tulungan din natin sila na maibahagi sa kanila yung Pero hindi ibig sabihin na pag nakalimutan, walang kwenta naman yung preaching nyo. Huwag kayong ganun minsan na nakalimutan na yung preaching nyo. Parang baliwala na lang pala yung preaching ko sa inyo. Yung preaching ko last month. Ganyan. Hindi baliwala yun actually. Kahit naman tayo, 'di ba, tulad ng nasabi ko dati sa mga para sa mga bago ngayon, kapag nagpi-preach kasi tayo, pag hindi na nila maalala, parang tayo din, naalala mo pa ba yung kinain nyo nung last month, o sabihin na lang natin nung Sunday last month, sino sa inyong nakaalala nung kinain nyo nung first Sunday nung last month? Di ba wala?
O every Sunday na lang, anong kinain nyo? Buong linggo. Baka tanungin ko kayo kung anong kinain nyo nung nakaraang Sunday lang. Ito lang, ilang araw lang nakalipas, 2 araw, pangatlo ngayon. Anong kinain nyo nung Sunday, umaga, hapon, gabi? Di ba hindi natin maalala? Pero ang importante kasi doon, hindi yung maalala mo yung pagkain minsan, kundi yung sustansya niya nung panahon na yon. Yung sustansya na tikman natin ay nagbigay sa atin ng health, na may pagsubok tayo ay natulungan tayo nun, na medicate yung sama ng loob ng puso natin at nakapagpatawad tayo that time, or nakapag-release tayo ng ating forgiveness sa sarili natin, or na in love tayo sa Panginoon at na-revive tayo nung panahon na yun, bagamat hindi mo alam talaga kung ano yung mensahe, or may naalala ka man na mensahe pero hindi yung buo. Ang mahalaga ay nakatulong sa'yo that time. Yun po kasi yun yung pagkain, di ba? Natutulungan tayo every day, pero hindi mo na maalala yung kinakain natin every day. But yung power ni Lord, yung Holy Spirit, yung guidance through the Word, at yung naibigay natin na encouragement, motivation nung panahon na sila ay nasaktan or nangihina, napalakas sila, yun yung importante doon. Okay? Yun yung importante doon. So nawa ay may natutunan tayo. And ito yung isang example na may ng may symmetry. Halimbawa, sa introduction ay 10 minutes yung introduction mo, Jesus came sa Advent ay may 10 to 15 minutes ka, and then Jesus came preaching His mission, 10 to 15 minutes na naman, and then Jesus came preaching about repentance na, and that is His message, 10 to minutes na naman. So sa conclusion and prayer, may 10 minutes ka mag-conclude, mag-pray, o magpaawit ka pa before ng closing prayer. So kung tumagal man yan ng 15 minutes ay kung 10, eksaktong 10, may 20 minutes ka na, or 10, 20, 30 minutes ka na sa first and second, third, and then plus 40, 50 introduction and conclusion. So halos isang oras na rin. Ang mahalaga ay balance sila. Actually, aminin ko sa inyo, kahit ako hindi naman na perfect yan, dahil hindi naman tayo ganun ka-aware, minsan napapasarap din, at yung mga hindi mo rin kasi minsan maalis na may maisingit na sabihin si Lord nung at that point, at that moment, na may illustration ka or nai-remind ka ng story. Hindi mo naman yun minsan talaga maisip. Kaya hindi ibig sabihin na itinuturo natin ito ngayon ay eto na yung best. No, this is just a good sermon. Kaya nga ang nilagay ko dito is title natin 5 qualities of a good sermon. I'm not saying na 5 qualities of the best sermon, kasi ang best pa rin ay yung pagtuturo ng Panginoon. Siya pa rin talaga ang the best. Okay? So I'm just teaching you as your professor to organize. Okay? Huwag naman tayo masyadong technical na kapag may halimbawa illumination si Lord nung binabasa mo, or bigla ka na lang may naalala na experience mo or story, hindi mo na i-share. Alam mo naman na may impact yon sa panahon na yon. Just keep on sharing. Kontrolin nyo lang yung sarili nyo na wag tumagal, kasi yun nga, na i-compromise lang talaga yung ibang mga main points. Okay? So last but not the least is a sermon climax. Yan, time is 9:33. Sermon must not only move, it must finally reach an adequate goal indicated by theme. So it is just like an arrow shot in the air. Kapag wala tayong climax, parang tumira lang sa hangin. Okay. So makes progress upward but it doesn't reach a goal dahil wala siyang tinatamaan. It falls to the ground when its momentum stops. Diba? Wala na, tapos nakatanging. Pag natapos na sa dulo, pagsak. Hindi mo na-hit yung goal. Yun yung climax Sabi nga nung minsan, nung ako estudyante pa lang sa Bible School, sabi nung aming bishop, si Bishop Reverend or Dr. Larry Solmerin sa International College of Mission, doon po ako na nurture.
nahasa sa about sermon outline making, and naging teacher din po tayo doon ng homiletics. Ilang taon tayo nagturo. Sabi nga niya nung minsan na bago-bago pa lang ako, nagturo ako, maganda yung mensahe, maganda yung main points, pero yung conclusion putol. Para daw ahas na walang buntot. Para daw yun nga basta walang buntot, kalahati lang, kasi kulang pa rin daw yung Ilocano kasi. So an arrow shot at a target hits the mark. Kapag meron kang goal at tumama yun, yun yung tinatawag na climax. So importante ang climax. Tulad nga nung kanina, ang progress ay para daw pag-akyat sa bike, 'di ba? Ang introduction is like riding a bike. Okay, pag ride mo sa bike, okay, introduction, ito ka pa lang sa baba, and then habang tumataas ka, first main point, second main point, pataas na ng pataas, dapat progressive, hindi pa baba, yun yung progressive. So it's like climbing a mountain with a progressive points, and then medyo ayan na, pataas ng pataas hanggang makarating ka sa climax. The climax is getting at the top, para ma-view nila yung overview, no? Kaya minsan sa mga conclusion nagre-recapitulate tayo, pero wag nyo lang basta i-recapitulate. You have to give a challenge, ganon, and you have to culminate yun about Christ-centered na. Kaya yun yung ikapito ng ating expository sermon outline making about conclusion. So ayan, at maraming salamat po. Yan po yung 5. Sige nga, pakitype yung 5 kung naalala nyo ano yung 5 na yon. 5, ano yung 5 na yan? Okay, 5 qualities of a good sermon organization. So nawa ay naintindihan natin mabuti, at kung may question kayo, prepare your question. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa atin. Meron tayong 42 na kasama sa atin pong live streaming. Share nyo lang po, kahit tapos na o patapos na, share nyo lang po itong ating naituro, dahil pwede nila itong maipanood ng replay. You can mention their names also, yung mga leaders natin sa church, kakilala natin mga pictures, ay malaking tulong po ito sa kanila. At ulitin ko po, sa mga hindi nakakita ng kanilang assignment, ay ito po yung assignment natin sa po yung assignment natin sa homiletics for this day. At meron na po, may naka-unmute, ay may kailangan tayo unmute. Ayan, sa mga may tanong, pwede na po kayong magtanong. Sa mga nasa Zoom, mag-unmute na lang kayo. Kayo na pong bahalang mag-unmute. Pero yan, si Brother Jason, mayroon po ba kayong tanong? May background song si Brother Jason. Alisin lang muna natin. Sa mga nasa live stream, pwede po tayo magtanong ng mga nariyan. Ayan, may sagot. Si Brother Edmar, 5 qualities of a good sermon: unity, coherence, progressive symmetry, climax. Same with Brother Zegomar. Unity, coherence, progress, symmetry, and climax. So natuto naman siguro po tayo
Sa mga nasa Zoom, pwede po tayong magpakita ng video, mag-screenshot po tayo. Bago tayo mag-end. So yeah, paki-screenshot na po muna pala itong ating assignment. So 1, 2, 3. Yan, screenshot natin. Ang gagawin nyo dyan, ilalagay nyo lang sa left side yung dapat ilagay sa left side. And then papunta sa right yung mga less relative important. So sige po, habang naghihintay tayo sa mga may question, ay mag-closing prayer po muna tayo. Father God, marami pong salamat sa gabing ito, sa aming pag-aaral, at patuloy mo kaming tinuturuan. Alam mo, Panginoon, na ang aming kakayanan, at maraming salamat sa enhancement, sa equipping, para mapatuloy na lumago kami sa paggawa ng aming sermon outline at magkaroon ng knowledge and wisdom and also understanding para ma-enlighten kami, Panginoon, sa mga scriptures. At nawa sa susunod na session ay makasama po kami at sa mga susunod na subjects. At dalangin ko, Lord, ang mga ministry na ginagampanan ng bawat nakikinig at nanonood ngayon. I-bless mo po sila, gamitin mo po sila sa mga lugar kung saan mo po sila itinalaga. At kung meron mga tupa na kanilang inaalagaan, Lord, nawa ay mapakain nila, Panginoon, ng masustansyang mga salita mo, na mas maging maayos din, Panginoon, at masarap ang putahin ng kanilang pagluluto, maupuan, at sa magitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maituro ang katotohanan na hindi po lalayo doon, at hindi lamang opinion kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Marami pong salamat. Naniniwala kami na marami pang magmamatured at magagamit mo at may inspire, Panginoon, sa mga preachers na dinedevelop natin ngayon. And dinedevelop nyo po ngayon, Panginoon. Marami pong salamat at ikaw po ang aming itinataas sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan, thank you po sa ating mga nasa live stream, Mobile Bible School. At ulitin ko po ang schedule natin. Next lesson, ang schedule po natin ay Scripture, Sculpture, Process, Metaphorical Approach. Ito from Ramesh Richard, kung paano niya kinonstruct ang expository sermon. So hindi ko to ipapaliwanag lahat, kumuha lang kung konti dyan. Meron tayong sarili kasing format. 7-step method for biblical preaching. Kung gusto nyo magkaroon ng copy ng preparing expository sermon, I will give you for free. Sa mga nanood po ngayon, ay may free po tayo na pagkakaloob. So ayan, to God be the glory. At dahil 7 pala yan, dahil 7, yung 4, 5, 6, papakita ko sa inyo yung 4, 5, 6. Ayan, about the content, ito yung observation and interpretation, contextualization, connecting the message to the congregation, and contemporization, updating the vocabulary to connect the message to a specific congregate, and last but not the least, about the conclusion, culmination with Christ-centered challenges to the congregation. So yan po yung itong yon. And Systematic Theology 3 ang ating pong pag-aaralan sa ating pong Mobile Bible School next week. Kaya pwede po tayong mag-enroll, pwede rin na libre lang na manood. Yan po.